Nasa dadalawa na sa ngayon ang Miguel Malvar class frigates ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang na kasalukuyang pinaka-advanced at pinaka-heavily armed na warships ng ating bansa at nabili ito ng Pilipinas sa halagang 28 billion pesos mula sa South Korean shipbuilding company na Hyundai Heavy Industries. Naglaan din ng nasa 43 billion pesos ang ating bansa para naman sa pagbili ng dalawa pang mas malakas na warship at ang sinasabing may pinakamalaking potensyal na bibilhin ay ang HDF 3500 frigate na isang upgraded na bersyon ng Miguel Malvar frigates. Dadagdagan pa ito ng nasa dalawa pang warships dahil plano ng ating Navy na magkaroon pa ng karagdagang dalawang guided missile corvette sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program at sa suma total, inaasahang magkakaroon ng 6 na bagong warships ang ating Navy na mas magpapalakas palalo sa pangdepensa ng ating territorial waters. Kapag bibili ng warships ang ating Philippine Navy, una nating tinitignan kung iilang missiles ang daladala nito at kung gaano kalaki ang warship, ngunit ang isa sa hindi masyadong pinapansin ay kung gaano kalakas ang anti-submarine capability nito, lalo na't napakadelikado ng mga submarine ng China. Ang mga submarine ay kayang palubugin ng isang warship nang hindi nito napapansin at mayroon din namang sonar at triple torpedo launchers ang mga bagong vessels ng Philippine Navy, ngunit hindi pa rin ito sapat kaya bibili pa ng karagdagang anti-submarine weapon ang Pilipinas mula sa Italia na ididestino sa mga bagong warships ng ating Philippine Navy. At sa balita na ating nakalap mula sa Max Defense, kinumpirma ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na bibili ang Pilipinas ng mga anti-submarine warfare helicopter at sinasabing pupondohan ito ng nasa 42 billion pesos at patuloy na umano ang negosasyon sa ngayon. Ang pangunahing pinagpipilian ngayon sa proyekto ay ang AW159 Wildcat helicopter na ino-offer ng Italian defense company na Leonardo at gagawin ang mga helicopter na ito sa United Kingdom at nasa 6 na units ang gustong bilhin ng Pilipinas. Mayroon din namang AW159 Wildcat ang Philippine Navy na kung saan kamakailan lang ay tinesting din ito ang dalang Spike and Loss missile at ang mga ito ay nakadestino sa Rizal class frigates na pinakaunang warships na in-order ng bansa mula sa South Korea. Kayang makadetect ng mga AW159 ng mga surface vessels sa layo ng nasa 200 kilometers. Samantalang ang deeping sonar naman ito ay kayang makadetect ng submarine sa layong 15 kilometers, kaya protektado talaga ang ating warship laban sa pag-atake ng submarine. Pagdating naman sa armas, armado din ito ng K745 Blue Shark torpedoes na kung saan may range naman ng nasa 19 kilometers na kayang wasakin ng submarine sa isang tirahan lamang. Para naman sa mga surface targets tulad ng maliliit na patrol boats, armado din ito ng Spike and Loss missiles na kung saan may range naman ng aabot sa 50 kilometers, kaya hitik din talaga sa armas ang mga helicopter na ito. Maliban sa AW159, ino-offer din ng Estados Unidos ang kanilang anti-submarine helicopter na kung tawagin ay Sikorsky MH-60R Seahawk na mas capable talaga na klase ng helicopter dahil mas marami itong kayang dalhing mga armas tulad na lang ng mga anti-ship missiles, mas malayo ang range at mas malayo din ang kayang madetect na submarine, kaya panalo talaga ito kung bibilhin ng Pilipinas. Ngunit mas mahal nga lang talaga ang Seahawk at kung gagastos nga ang Pinas ng 42 billion pesos para sa 6 na units ng AW159 Wildcat helicopters, paano pa kaya sa American-made helicopter na ito? May offer din mula sa European multinational company na Airbus at ang kanilang ino-offer ay ang NH-19 NATO frigate helicopter na mas mahaba pa ang range kumpara sa Seahawk at Wildcat at mas marami din ang kayang dalhing armas, ngunit mas mahal din ito, kaya malabo na talagang mapili ito ng Philippine Navy.
At sa isa pang balita, hindi lang ang underwater ang sinisiguradong babantayan ng ating hukbong sandatahan, kundi pati na rin ang surface ng ating territorial waters matapos dumating na ang pangalawang ATR-72-600 Maritime Patrol Aircraft ng Philippine Air Force na kanilang in-order mula sa Elbit Systems ng Israel sa halagang nasa halos 6 billion pesos. Parte pa ito ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program at napakalaking tulong nito sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil fully equipped ito ng iba't ibang mga kamera na kayang makadetect at makapag-surveillance sa lahat ng galaw ng Chinese vessels, pati na rin sa kanilang mga artificial islands at magagamit din pagdating sa search and rescue missions. Mayroon din itong radar na may range ng nasa 200 kilometers, kaya bantay sarado talaga lahat ng barko ng China at iba pang manghihimasok sa ating teritoryo. Pwede din armasan ng mga ito ng anti-submarine torpedoes, ngunit mas pinili sa ngayon ng Air Force na pang surveillance lamang ang gamit nito sa ngayon at umaasa tayong kakabitan din ito ng armas sa mga susunod na taon.